Kaugnay pa rin ang panibagong rollback sa produktong petrolyo sa mga gasolinahan ngayong araw. Ilang mga tsuper hiling ang tuloy-tuloy na bawas presyo. Yan ang report ni JM Thompson live. JM? Joshua, good news ngayong umaga dahil nagsimula na nga yung bawas presyo sa produktong petrolyo, kaya naman medyo mahaba na yung pila dito sa gasolinahan na aking kinatatayuan. Epektibo na ngayong araw ang malaking tapyas sa presyo ng diesel. Aabot sa 24.94 pesos kada litro ang ibinaba ng diesel, habang ang gasolina ay 3.41 pesos kada litro ang tapyas sa presyo at ang kerosene 2 piso ang bawas presyo. Mas malaki ang ibinaba ngayong Martes kumpara noong nakaraang linggo dahil sa loob lang ng 2 linggo, nasa kabuang 45 pesos ang ibinaba ng presyo ng diesel. Ang driver na si Joshua ay 3 linggo nang hindi nakakapagpadala ng pera sa kanyang pamilya na nasa probinsya dahil kahit tuloy-tuloy ang pasada, hindi naman nagiging sapat ang kanyang kinikita. Kaya naman dahil sa magkasunod na linggong malaking rollback sa diesel, malaking tulong aniya ito para makapagpadala muli at makatulong sa kanyang pamilya. Malaking tulong sa amin yun, malaking discount. Bakit po? Kasi yung discount na yan, punta na sa amin yan. Dapat matuloy-tuloy na yung pagbaba, ibalik dati yung 55 na diesel. Ganito rin ang sentimiento ng motorcycle taxi rider na si Michael. Dahil bukod sa makatutulong sa kanyang pamilya ang sunod-sunod na rollback, ang kanyang pamamasada ay tulong na rin aniya sa mga pasahero. Sana magtuloy-tuloy kasi malaking tulong sa mga motorcycle rider, sa mga community, sa mga taxi, sa mga jeep, lalo na sa jeep driver. Kasi nawawalan talaga sila ng pasahero. Pinaiigting naman ng pamahalaan ang pagpapatupad ng bawas presyo sa mga gasolinahan, kasabay ng 10 pisong diskwento kada litro para sa mga public utility vehicle drivers sa loob ng Metro Manila. Ipatupad ninyo ang rollback ng buo, tama at walang pagkaantala. Ibigay ninyo sa taong bayan ang dapat naman na nasa kanila. At para sa ating mga kababayan, bukas ang ating tanggapan at ang Department of Energy para sa inyong mga reklamo. Kung may paglabag, ipaalam po ninyo sa amin. Kikilos kami kagad. Samantala, dahil sa sunod-sunod na rollback, nilinaw ni Energy Secretary Sharon Garin ang patakaran pagdating sa presyo ng langis na kailangan sundin ng mga gasolinahan sa ilalim ng Executive Order No. 110. May limit na tayo, may minimum na tayo sa rollback. Pag rollback siya, dapat 24.95 yan. Dapat yung rollback would be equal or more than the 24.94. So pwede siyang maging 25, pwede siyang maging 26, pero hindi siya pwedeng 20 lang. So kailangan sundan ng oil companies. Yun po, na-announce din ng Presidente nung Friday yan. Pero pag increase siya, pag sinabi ng DOE na 10 piso lang halimbawa yung increase, hindi siya pwedeng sumobra. So that's our new rules now. Joshua, hindi naman tumitigil ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para mas mabigay yung tulong na kailangan ng mga higit na apektado ng suliranin sa langis sa ating bansa. Base sa mga nakausap natin dito sa gasolinahan ng mga motorista at mga namamasada, pare-para sila ng sentimiento na sana ay magtuloy-tuloy yung bawas presyo sa produktong petrolyo. Joshua? Maraming salamat, JM Thompson.